Magandang araw sa iyo, Kuya Hari, at sa iyong mga taga-subaybay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jerry, na taga Iloilo, at hindi ko na lang babanggitin ang sityo namin. 8 taong gulang ako nung nangyari ang insidenteng iyon, Kuya Hari. Dahil sa marami kaming ginagawa sa paaralan, ginabi na ako sa pag-uwi. Ngunit nasanay na ako dahil madalas naman ito nangyayari sa akin. Hindi na ako natatakot umuwi mag-isa kahit nasa 3 kilometro ang layo ng paaralan namin sa aming bahay. Nakayapak nga pala ako, Kuya Hari, tuwing umuwi ako kasi binibitbit ko ang aking tsinelas pa uwi para hindi ito mabigtas kasi mahal ang tsinelas sa panahong iyon. Nang pauwi na ako sa amin, naglalakad ako at walang halos ilaw kasi ang probinsya namin ay wala pa masyadong ilaw sa panahon na iyon. Habang ako'y naglalakad pa uwi sa amin, pinagmamasdan ko ang kapaligiran. Napakatahimik at ang aking mga kaklase ay nauna na dahil mas malapit ang bahay nila. Habang binabaktas ko ang daan, palingon-lingon ako dahil parang pakiramdam ko mayroong nagmamasid sa akin. Unang beses yung nangyari sa akin, Kuya Hari. Dahil nga ako'y nasanay na sa pag-uwi na mag-isa, hindi na ako natatakot. Ngunit sa gabing iyon, Kuya Hari, ako'y lubos na nagtaka dahil parang kakaiba ang aking nararamdaman. May narinig akong kaluskos sa kakahuyan. At gusto ko mang tumakbo pero pinipigilan ko ang aking sarili dahil iniisip ko na baka kung anong hayop lang iyon. Habang ako'y naglalakad, ako'y kinakabahan, Kuya Hari. Bitbit ko ang tsinelas ko dahil gusto ko nang tumakbo. At nang papalayo na ako sa mga narinig kong kaluskos, bigla na lang akong nakaramdam ng para bang napakalamig ng ihip ng hangin. At maya-maya ay may narinig akong tumatahol na parang isang aso. Pero ang tahol na ito ay kakaiba at hindi ordinaryo dahil napakalakas at talagang iba ang tunog ng mga ordinaryong aso. Ay narinig ako, Kuya Hari, na umuungol. Awoo! At kinabahan ako ng sobra kasi napakalayo pa ng bahay namin. Bigla ako napatakbo ng matulin, Kuya Hari, at hindi ko na malayan na nabitiwan ko na pala ang aking mga tsinelas. Gusto ko mang balikan ito dahil mapapagalitan ako ng aking inay, pero hindi ko na magawang mabalikan sa sobrang takot ko. Yung tinatawag nilang adrenaline rush. Dali-dali akong tumakbo papunta sa may poste na nag-iisang ilaw sa daang iyon. At nang nakalagpas ako sa may ilaw ng poste, nakita ko ang isang malaking puno ng akasya. At doon ko iniisipang magtago kung sakaling meron man kung ano man ang sumusunod sa akin. Ngunit mali pala ang aking desisyon, Kuya Hari. Dahil nung nagtago na ako sa likod ng puno ng akasya, doon bumungad sa akin ang napakalaking halimaw na hindi ko makilala kung anong uri ito. Nanglilisik ang mga mata nito, Kuya Hari, na pulang-pula at napakalaki niya. Siya ay mahitsurang aso pero may katawang tao. Mabalahibo ang mga balat nito at napakatalim na mga pangil at napakahaba ng mga kuko. Hindi ko alam, Kuya Hari, kung tatakbo pa ako dahil sa palagay ko maaabutan pa rin niya ako. Kabang-kaba ako nun, Kuya Hari. Nangangapa ako kung meron ba akong mapupulot na anumang bagay na pwede kong gawing sandata. At sa sobrang takot ko, Kuya Hari, may nakita akong isang kawayan at pinulot kong dali-dali ito at nagbabaka sakali na baka ito'y makaproteksyon sa akin. At kinabahan ako lalo, Kuya Hari, nang nagsalita ang halimaw na nasa aking harapan. Ang sabi niya sa akin, "Bata, bakit ka mag-isa? Lagi kita pinagmamasdan. Lagi ka mag-isang umuuwi. Ngayon, hindi ka na makakauwi sa inyo." Takot na takot ako, Kuya Hari, at napaiyak na lang ako humahagulhol kasi hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Pero naisip ko, Kuya Hari, na ayaw ko rin namang mamatay o maging pagkain ng halimaw na ito. Naalala ko ang sabi ng aking itay na kahit anumang mangyari
ay kailangan meron akong gawin para makalaban man lang sa anumang paraan. Winawasiwas ko sa kanya ang kawayan at ang sabi niya sa akin, "Hindi uubra yan. Napakaliit na kawayan. Hindi man lang ako masusugatan yan. Ngayon, gutom na ako. Gagawin kitang hapunan." Pilit pa rin akong lumalaban, Kuya Hari. Tinusok-tusok ko siya gamit ang kawayan na aking napulot. Totoo nga ang sabi niya, Kuya Hari, ni hindi ko man lang siya nasugatan sa kawayan na bitbit ko. Napatakbo ako at sumisigaw ng tulong at nagbabakasakali na merong makaring sa akin o kung merong mga bahay na nandoon. At ang sabi niya sa akin, Kuya Hari, "Kahit tumakbo ka pa, maaabutan pa rin kita. Napakaliit na mga hakbang mo. Ngunit ako'y napakabilis tumakbo." Humahagulhol ako sa iya, Kuya Hari, nang hindi ko na alam kung anong aking gagawin. Basta takbo na lang ako ng takbo nang hindi ko na alam kung tama na ba ang daan na aking dinadaanan. Hanggang sa may nakasalubong ako, Kuya Hari. Isang tao at kalabaw. Sabi ko sa kanya, Manong, tulong po. Hinahabol po ako ng halimaw. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw iyon. Napakalaki niya. Tulong po." Sabi naman sa akin ni Manong, "Saan halimaw? Saan mo nakita?" "Wala naman ah." "Baka ilusyon mo lang naman siguro yun, bata. Bakit ka naman kasi ginabing umuwi? Nasaan yung dala mo? Ba't parang ang dungis-dungis mo?" Sa sobrang takot ko, Kuya Hari, hindi ko na magawang ipaliwanag sa kanya kung ano man ang nangyari sa akin. Ang sabi ko na lang sa kanya, "Manong, pakihatid naman ako sa bahay namin, no." Hindi ko na lang talaga alam kung saan na ito, Manong. Parang ibang daan na ang aking nadaanan sa sobrang takot ko. Sabi naman ni Manong sa akin, "Doon ka na lang muna sa bahay namin. Doon ka na lang mapalipas ng gabi. Bukas na kita ihahatid sa inyo. At tsaka, hindi ko rin alam kung taga saan ka. Taga saan ka nga ba?" Taga dun po, Manong, sa may dulo. Dun sa may bundok. Hindi ko na po maalala kung anong lugar namin." "O siya, sa bahay ka na lang magpalipas ng gabi. Matutuwa ang misis ko. May madala akong isang bata." Bakit po? Bakit po matutuwa ang misis mo?" Wala kasi kaming anak. At gustong-gusto niya na magkaroon ng anak. Baka malay natin, gustuhan ka niya. Aampunin ka namin." Wag po. May inaitay naman po ako. Hindi niyo po ako kailangan ampunin. Sige po, doon na lang po ako sa inyo magpapalipas ng gabi. Nauuhaw na rin at nagugutom na rin ako eh. O siya, malapit lang naman ang bahay namin dito. So tara, sumakay ka na lang sa labaw. Tara. At nakapagluto na siguro ang misis ko ng hapunan ngayon. Kasi 10:00 na ng gabi. Tara, para makakain ka na rin. Manong, baka po kasi hinahanap ako ng mga magulang ko ngayon. Hinahanap ka talaga nun. Kaso, malayo yung sa inyo. At wala tayong ibang kasama papunta dun. Tsaka, hindi ko rin naman pwedeng iwan yung misis ko mag-isa sa bahay. Kaya, pagpaliban na natin bukas ang pag-uwi mo. Maiintindihan naman siguro ng mga magulang mo kung alam nilang anong nangyari sa'yo. O ayan, malapit na tayo sa bahay. Nakikita mo na ba? Yan yung bahay namin. Manong, parang dito ako dumaan kanina. Wala naman ako napansin na bahay dyan. Sigurado ka ba na dito ka dumaan? Oo, Manong. Natatandaan ko. Parang dito nga ako dumaan. Ayan, Manong, oh. Yan yung tsinelas ko. Yan yung nabitiwan ko habang tumatakbo sa sobrang takot. Dito nga ako galing, Manong. O siya, pulutin mo na at na makauwi na tayo. Salamat po, Manong. Papagalitan ako ni inay kung maiwala akong tsinelas ko eh. O sige, baba ka na sa kalabaw at pumasok ka na sa loob. Hi, mister. Umuwi ka na pala. Aba, may dala kang bata. Napaka-presko.
Saan mo naman nakitang batang yan? Doon, nadaanan ko sa daan. Takot na takot daw siya. Hindi ko alam, hinahabol daw ng, ano ba yon? Halimaw? Nahabol daw siya eh. Pero wala naman ako nakitang halimaw doon. Ah, ganun ba? Sige. Pumasok na kayo sa loob ng gabing-gabi na. Baka nga totoo yung sinabi ng bata na may halimaw dyan. Uy, ano ka ba? Tutuhanin mo ba talaga ang pinabalak mo? At talaga bang kakainin mo ang batang yan? Huwag kang maingay. Hindi niya alam na ako ito. Ako yung halimaw na nakasalubong niya. Nagbalak tao lang ako para hindi niya malata. At maya't maya, kakainin na natin siya ng buhay. Ay grabe ka naman. Akala ko ba tumitigil ka na sa pagkain ng tao? Hindi ngayon. Kasi, nagpapakita siya. Ayun, natatakam tuloy ako. Kumain ulit ng tao. Mister naman, manok na lang kasi, tulad ng dati. Nasanay ka rin naman sa manok, di ba? Bakit kailangan mo pang kumain ulit ng tao ngayon? Kawawa din naman yung bata, oh. Parang takot na takot pa naman siya. Dapat lang siyang matakot. Dahil ngayong gabing to, kakainin ko siya ng buhay. At hindi mo ko hahadangan sa mga plano ko ngayon. Hindi tulad ng dati. Lagi kang umahadlang. Ngayon, hindi na ako magpapahadlang sa'yo. Dahil gutom na ako. Ilang taon na rin ako hindi nakakain ng tao. Habang nag-uusap sila sa kusina, Kuya Hari, hindi nila namalayan na pinakikinggan ko ang kanilang pinag-uusapan. At doon ako sobrang takot, Kuya Hari, nang nalaman kong siya pala yung halimaw na nakasalubong ko, Kuya Hari. Pero hindi ko gusto magpapahalata sa kanila na alam ko na yung mga plano nila. Kasi baka tuluyan na nga nila ako habang nakaupo ako sa sala. Ayun, tinawag niya ako, Kuya Hari. O bata, alika na rito. Kumain ka na. Kasi alam kong gutom ka na. Magpapakabusog ka, ha. Ayun, Kuya Hari. Kumain ako ng marami para makabawi man lang ako sa aking lakas. Kasi nagpaplano ako na tumakas. Nang matapos na kong kumain, Kuya Hari, sinabihan ako ng asawa niya na sige, pumasok ka na sa silid at makapagpahinga. Total, Sabado naman bukas, walang pasok. So, kahit hindi ka na maagang gumising, ihahatid ka naman namin bukas ni Mister. Pauwi sa inyo. Habang ako'y nasa silid, Kuya Hari, sinisilip ko sa dingding na may konting butas kung, kung ano ang ginagawa nila sa kusina. Dahil parang napaka-busy na at maraming silang ginagawa. Ayun, naghahanda sila sa mga matatalim na kutsilyo na para bang meron silang kakatayin. Sa mga gabing iyon, Kuya Hari, kinakabahan ako, Kuya Hari. Iniisip ko kung saan banda na pwede akong lumusot kasi ayaw ko malaman nila na napaplano akong tumakas. Unti-unti kong binutas ang dingding ng bahay nila, Kuya Hari, at nagpaplano na rin ako kung paano ako malulusutan ang dindobyo na iyon na aking sinapit. At mabuti na rin, Kuya Hari, dahil bata pa ako noon, madali akong nakalusot sa dingding kahit maliit lang ang butas na aking nagawa. Nasa likod bahay nila ako, Kuya Hari, ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Pero gusto ko talagang makatakas sa bahay nila. Habang ako'y nakasilip sa may bintana, nakita ko na tapos na nilang ihanda ang mga gamit na pangkatay, Kuya Hari. At sabi ng mister niya, o sige, isingan mo na yung bata doon. Puntahan mo na sa silid. Baka tulog na yun ngayon. At saktong-sakto, ilapag natin siya sa mesa. Sigurado ka ba? Ah, oo nga, sigurado nga ako. Ah, ah, sige na nga. Nakakaawa naman yung bata. Habang papunta yung misis niya sa silid, naghahanda na ako, Kuya Hari, kasi malalaman na niya na wala ako doon sa silid. Oh, ba't ang tagal mo? Ano ba nangyari dyan?
Wala. Wala naman. Anong wala? Patingin nga. O, nasaan yung bata? Pinatakas mo ba? Ah, ah, hindi. Hindi ko siya pinatakas. Hindi ko alam. Nawala na lang siya dito. Sige nga, pailawan nga yung kwarto. Ayan, may butas. Malamang, tumakas na yon. Pakiramdaman mo kung nasaan siya. Ito naman, no? Di mo naman kasi binabantayan eh. O ano pa bang tinunganga mo dyan? Tulungan mo ko maghanap dito. Ito naman, no? Baka hindi pa nakakalayo yun. Doon ka sa likod bahay. Dito ako sa harap. Baka binaybay niya yung dinaanan namin kanina. Sige. Dito ako sa likod bahay. Diyan ka sa harap maghanap. Laking takot ko, Kuya Hari, na nakita ko ng asawa niya. Ah, Sabi ko sa kanya, Manang, patakasin mo naman ako. Maawa ka naman sa akin. Nag-aantay na yung mga magulang ko sa akin. Sila inay at itay. Lang-alala na yun sa akin ngayon. Hindi, hindi ko na po alam kung anong gagawin nila. Kung malaman nilang ganito yung nangyari sa akin. Siya, Oo bata, wag kang mag-alala. Di naman talaga ako gustong gawin ng asawa ko nito eh. Ah, Wag kang mag-alala. Nasa harap bahay siya. Tulungan kita. Ah, Pag sinabi kong tumakbo, tumakbo ka na matulin at huwag ka nang lumingon. Nakita mo ba ang punong yan? Dumiretso ka lang dyan. At doon sa may dulo, makikita mo doon yung kalsada at may ilaw doon. Baka may mga tao pa nung mga oras na ito. Doon ka na lang sumaklolo. Hindi na kita masamahan doon, bata. Kasi natatakot din ako. Kaya pag sinabi kong takbo, tumakbo ka na. So ayan pala talagang pinaplano nyo. At talagang may plano ka pang patakasin ng bata. Bata, takbo! Takbo ka na! Tumakbo ka na! Sige manang, salamat po. Babalakin kita kung makaligtas man ako. Takbo na! Huwag ka nang lumingon! Takbo na! Talaga lang ha. So anong akala mo sa akin? Napakahina tumakbo. Di mo ba alam o nakakalimutan mo ba? Taong lobo ako. Maaabot at maaabutan ko rin ang batang yun. At sa pagbalik ko, lagot ka sa akin. Dali-dali akong tumakbo, Kuya Hari, nang walang paglingon-lingon tulad ng sinabi ni Manang. Talaga matulin akong tumakbo. At mabilis naman talaga akong tumakbo, Kuya Hari. Kasi bata pa ako noong mga panahon na yon. Pero sadyang mas mabilis talaga sa akin. Ang taong lobong iyon, mabuti na lang, mabilis din si Manang at bigla niyang hinampas ng ikog pagi ang kanyang mister. Ginagalit mo talaga ako. Talagang kumakampi ka na ngayon sa mga tao. Lagot ka sa akin ngayon. Baka uunahin pa kita bago pa yung bata. Hindi, hindi mo na ako maloloko ngayon. Lalaban na ako. Ilang taon na rin akong nagtiis sa'yo. Totoo ang sinabi ng mga magulang ko na hindi na sana ako sumama sa iyo. Pero nagpupumilit ako dahil mahal kita. Pero hindi ka para nagbago. Ang sabi mo sa akin, magbabago ka na. Nang nagtatalo sila, Kuya Hari, patuloy ang pagtakbo ko papalayo sa bahay nila hanggang naabutan ko ang kalsada na sinabi ni Manang. Naghanap ako ng sino mang meron doon at kung meron mang tao na pwedeng tumulong sa akin. At nagkataon na meron ngang dumaan na isang pamilya na hindi ko rin alam kung saan sila galing. Pero dahil sa sobrang takot ko, Kuya Hari, nahirapan na akong magtiwala. Kung talagang totoo sila, hindi na lang ako kumibo nang tinanong nila ako, Kuya Hari, kung anong nangyari sa akin at kung saan ako galing. Dahil nga meron silang dalang balsahan ng kalabaw, pinasakay nila ako at nagkataon na nadaanan nila ang barangay namin at doon na ako bumaba at tumakbo papunta sa bahay namin.
2:00 na pala ng umaga yun, Kuya Hari. Tulog na ng aking mga magulang dahil sa buong akala nila ay sa paaralan na ako natulog. Kasi kung minsan, nangyari kasi din yun, Kuya Hari, na sa paaralan na ako natutulog tuwing Biyernes kasi Sabado naman kinabukasan at walang pasok. At yun yung pag-aakala ng mga magulang ko. Kaya hindi man lang sila nag-alala kung merong mang masamang nangyari sa akin. Kumatok ako ng malakas, Kuya Hari, at bigla naman akong binuksan ng aking ama. At takang-taka siya sa kung anumang sinapit ko dahil napakadungis ko at talagang kabadong-kabado at namumutla. "O anak, ano man nangyari sa'yo? Saan ka ba galing? Akala namin sa eskwelahan ka natulog tulad ng ginawa mo nung una. At ba't ginabi ka? 2:00 na ng hating gabi, ah." Hindi na lang ako nakaimik, Kuya Hari, at humahagulgol na lang ako sa iyak at nakatulog sa sobrang pagod na para bang naubos ang aking enerhiya sa kakatakbo. Kinabukasan, nang ako'y nagising, Kuya Hari, doon ko na naikwento ng buo sa aking pamilya ang sinapit ko nung gabing iyon. Galit na galit ang aking ama at ang aking ina. Gusto nilang sugurin ang bahay ng taong lobo. Nag-aklas ang mga taga-barangay at nagtipon-tipon ng mga tao upang sugurin ang bahay ng taong lobo. Pilit kong inaalala, Kuya Hari, kung saan ang lokasyon na eksakto sa bahay nila. At ayun nga, Kuya Hari, nakita nga namin kasi may palatandaan ako yung mas malapit sa malaking puno ng akasya. At ayun, bumungad nga sa amin yung bahay nila, Kuya Hari. Ngunit, nung pagpasok namin, wala nang tao doon. Wala na ring gamit. Nakatakas na pala sila. At ang aking inaalala, Kuya Hari, ay ang kanyang asawa. Hindi man lang ako nakapagpapasalamat sa kanya sa ginawa niyang kabutihan sa akin. Buong akala ko na pati siya ay masamang tao. Ngunit nang dahil sa kanya, nakatakas ako at hindi ako naging hapunan ng taong lobong iyon, Kuya Hari. Mula noon, hindi ko na ginawa ang dati kong ginawa na umuwi ng hating gabi o gabi galing sa paaralan. Hinahatid at sinusundo na rin ako ng aking mga magulang. Hanggang dito na lang ang aking kwento at sana mabunot mo ito at ma-feature sa channel niyo, Kuya Hari, at sa iyong maraming taga-subaybay. Maraming salamat. Iyon ang kwento ni Jerry. Jerry, maraming salamat sa iyong kwento. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo sa marami pang kakatakutan at kababalaghan sa ating channel. Salamat!